For today's food adventure, bumisita tayo sa Platinum Island Farm sa Tanay Rizal. Isa ang lugar na ito sa ilang mga farms na pinuntahan ko na nagbibida ng kanilang quality rabbit meat. Ito yung aming mga rabbit. Tapos ang ano niyan, minsan may nag-order sa amin rabbit meat, rabbit. Ang breed nila ay NZ, New Zealand. Nagsimula kami dyan sa 10. Maraming beses na kami nagbenta. Ang iba nga niyan, kapalikan na namin siya ng panibagong mga inahin. So ba mabilis ka lang dumaan? Oo, mabilis kasi sa isang anakan lang nila 10. Pwede siyang manganak ng 6 na beses kasi 1 month siyang magbubuntis, 30 days lang. Tapos pagkatapos ng 30 days, manganganak na ulit at 2 months mong aalagaan yung 1.5 month yung anak. At bilang bibihira tayong magkaroon ng pagkakataong gumamit ng very healthy na karne na ito, isinama ko yan sa listahan ng mga gagamitin natin sa pagluluto today. Nakatikim na ba kayo ng dim sum, rabbit ang palaman? So dito, celebrate lang natin yung kanilang rabbit meat. Gagawa tayo ng sort of parang take doon sa paborito nating combination. Gagawa tayo ng sipa or sipang dumplings dahil mukha itong sipa. Ganyan. Oh! So ito yung ating rabbit meat. Na-debone na natin yan. Lalagay lang natin sa food processor. Pwede naman ninyong i-hand chop to. Pwede rin naman kahit sa meat shop, pag may access kayo sa meat grinder, pwede nyo rin ipagiling. And definitely, pwede kayong gumamit ng ibang other proteins, kagaya ng chicken, definitely beef. So ito yung carrots natin. So nahugasan na natin ng maigi ito. No need to peel. Kaya lagi nga nating sinasabi, yung vitamins and yung flavor ng carrots natin is mostly nandun sa babang layer ng skin or ng peel ng ating carrots. Yan. And also, we'll add in our mushroom. Meron tayong shiitake dito. Pag meron kayong access sa oyster, pwede nyo rin gamitin. Yan. So, grind lang natin. Season lang natin with some salt. Siyempre, yung ating pepper. Konting soy sauce. And yung ating sibuyas at bawang. So once we have our mixture ready, transfer lang natin sa bowl. Pwede na tayo magbalot. Parang lumpia inspired ito. So gagamit tayo ng lumpia wrapper. So ito lang yan. Lagay tayo ng filling. May iba actually sipa recipe na ginagawa is sinosotay muna yung pinaka-filling. Pero dahil medyo pino na yung food processor natin, pwede na nating irekta. So, balot lang natin yan. This side. So, ang pinaka-importante lang dito is makuha natin yung itsura ng sipa. Yung laruan natin ng mga bata. Pero paalala lang, huwag yung lalagyan ng tingga. Ready na yung ating mga sipa. Huwag nyo lang lalaruin to ha. Pwede na nating i-fry. So another tip is, pag magpiprito tayo, huwag masyadong mainit yung ating oil kasi yung ating lumpia wrapper, mangyayari, masusunog, magbabrown agad, mahihilaw yung loob. So gusto natin magpang-abot yung luto dun sa loob, magre-reflect doon sa pagka-brown niya sa labas.